Sa isang tahimik na baryo na tila niyayakap ng mga ulap tuwing umaga, namumuhay si Elena, isang dalagang byuda na tila iniwan ng kulay ang mundo nang mawala ang kanyang mahal. 3 taon na ang nakalilipas mula nang ipagbigay alam sa kanya ng mga pulis ang sinasabing aksidente na kumitil sa buhay ni Miguel, ang kanyang asawa. Araw-araw mula noon, dala ni Elena ang bigat ng kanyang pagkawala. Parang anino itong sumusunod saan man siya magpunta. Ang mga ngiti niya'y bihira na, at kung sakali mang lumabas, mabilis ding napapalitan ng lungkot na hindi niya maikubli. Sa mga hapon na pinipili niyang umiwas sa ingay ng baryo, tinatahak ni Elena ang makipot na daan patungo sa kakahuyan. Dito, kung saan ang mga puno'y tila mga matandang bantay na tahimik na nakamasid, bitbit niya ang mga liham na isinulat niya para kay Miguel, mga liham na puno ng mga salitang hindi na niya nasabi, mga pangarap na hindi na nila natupad, at mga lihim na sanay sila paring dalawa ang magtatawanan. Sa ilalim ng isang matandang puno, inuupo ni Elena ang sarili. Marahan niyang inilalabas ang isa sa mga liham, dinidikit sa kanyang dibdib na parabang inaasahang madarama niya roon ang pintig ng dating pagmamahalan. At pagkatapos, dahan-dahan niya itong inilalagay sa ugat ng puno, tila iniaalay ang kanyang mga salita sa hangin, umaasang kahit papaano, dadalhin ito ng mga dahon patungo kay Miguel, saan man ito naruroon. At habang marahang pumapatak ang mga luha sa kanyang pisngi, nagdarasal siyang makarating ang kanyang tinig sa kabila ng buhay. Sapagkat para kay Elena, hindi pa rin natatapos ang kanilang kwento, kahit ang mundo ang nagsabing tapos na ito. Sa ilalim ng parehong lumang puno kung saan niya ibinubuhos ang lahat ng kanyang hinanakit at pag-ibig, muling naupo si Elena isang hapon. Parang isang banal na ritual na hindi niya kayang laktawan, maingat niyang inilalagay ang bagong liham sa pagitan ng mga ugat, kasabay ng isang buntong hininga na puno ng sakit at pag-asang wala namang katiyakan. Akala ni Elena, ang mga liham na iyon ay mananatiling mga paalala lamang ng kanyang walang saysay na pag-asa, mga salita na tinatangay lamang ng hangin, naliligaw kung saan, at tuluyang mawawala na parang mga abo. Isang paraan na lang ito ng kanyang puso para patuloy na mabuhay kahit sugatan. Ngunit isang umaga, habang lumalapit siya sa puno na tila inaakit siya nitong bumalik at magpakatotoo sa sariling damdamin, may nakita siyang hindi inaasahan. Isang sober, hindi kanya ang sulat na iyon, at agad niyang naramdaman ang mabilis na tibok ng kanyang dibdib, parang may maliit na apoy na biglang sumiklab sa kanyang loob. Kinakabahan man, binuksan niya ang sober. At doon, sa marahang pagkakaayos ng mga titik, nabasa niya ang mga katagang palm unit sa kanyang katinoan at tahimik na mundo, hindi ako nawala, mahal. Pinoprotektahan lang kita. Sandaling natigilan si Elena, nanlamig ang kanyang mga kamay habang hindi makapaniwalang nakatitig sa sulat. Tumunog sa kanyang isip ang pangalan ni Miguel, isang pangalan na pilit niyang tinatanggap na wala na. Ngunit paano kung hindi pala? Paano kung ang lahat ng kanyang ipinagluksa, ang lahat ng mga luha at gabing walang tulog, ay isang pagkakamali lamang? At doon nagsimulang gamulong muli ang kanyang mga tanong na baka sa wakas ay may sagot. Mula nang mabasa ni Elena ang unang liham na iyon, hindi na siya muling naging panatag. Araw-araw ay tila may bumabalot na manipis na usok ng pagkalito sa kanyang isipan. Sino ang sumusulat? Ginagawa ba siyang biro ng tadhana? O may isang taong sadya siyang pinaglalaroan, sinasaktan pa lalo ang puso niyang pilit ng tinatahi. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Sa mga sumunod na araw, patuloy na may mga bagong sulat na dumadating. Parang tinig na mula sa kawalan, laging nasa ilalim ng lumang puno, hinihintay siya. Sa bawat liham, mas lalo itong lumalalim, mas nagiging personal, mas lumalantad ang mga lihim na walang ibang dapat makaalam kundi si Miguel. May mga binanggit ito na siya lamang at si Miguel ang nakakaalam, ang lihim nilang lugar sa ilog kung saan sila unang naghalikan, ang matamis na biro ni Miguel tungkol sa mga linya ng kanyang mga mata kapag siya'y tumatawa, at ang plano nilang magtanim ng mga rosas sa harap ng bahay, kahit wala silang gaanong lupa. Sa bawat pagbasa ni Elena ng mga liham na iyon, marahang lumalakas ang bulong ng kanyang puso, walang ibang makakaalam nito kundi si Miguel. At sa mga gabing nag-iisa siya, habang nakahiga sa kama na dati kanilang dalawa, bumabalik sa kanya ang mga alaala. Ang kanilang kasal, kung paanong hindi makaalis ang mga mata ni Miguel sa kanya habang siya'y naglalakad patungo sa altar. Ang mga gabing magkatabi silang nagpaplano kung ilang anak ang nais nila,
kung paano nila bubuuin ang isang munting mundo para sa kanilang dalawa. At ang mga pangako ni Miguel habang mahigpit siyang nakayakap na hindi siya iiwan kailanman, na siya lamang ang mamahalin hanggang sa kanilang pagtanda. Ngunit dumating ang isang liham na mas lalong nagpalabo at nagpaliwanag sa lahat ng sabay. Patawad kung kailangang mawala ako. May mga taong gustong saktan ka dahil sa akin. Pero handa na akong bumalik kung kaya mong patawarin ako. Napatitig si Elena sa mga salitang iyon. Parang biglang bumigat ang paligid, umikot ang kanyang mundo. Kung totoo ito, kung si Miguel nga ang nagsusulat, bakit hindi siya magpakita? Ano ang mas malaki pang dahilan kaysa sa muling makita ang taong mahal niya? At sa bawat tanong na hindi niya masagot, lalo lamang niyang nararamdaman ang isang bagay na hindi niya kayang pigilan, ang pag-asang baka hindi pa pala talaga tapos ang kanilang kwento. Isang gabi, habang tinatapos ni Elena ang isa na namang liham na puno ng mga tanong at pananabik, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Para bang may malamig na kamay na dumampi sa kanyang batok, nagtulak sa kanyang mga paa upang lumabas ng bahay at tahakin ang madilim na daan patungo sa lumang puno. Tahimik ang paligid, tanging mga kulaglig at huni ng mga uwak ang kanyang kasama. Ngunit sa pagitan ng mga anino ng mga punong nakatindig, may gumalaw, isang figure ng lalaking nakatalukbong, tila nagmamadali. Mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. Hindi niya nainisip kung tama bang sundan ito, ang alam lang niya, kailangan niyang malaman. Kaya marahan siyang naglakad, hanggang sa tuluyang nagtatakbo. Ngunit parang hinahabol niya ang sariling anino, ilang hakbang pa at nawala ang lalaki sa kakapal ng dilim. Huminto siya, hingal na hingal, at nilinggan ang paligid na parang umaasa siyang bigla na lang lalapit sa kanya ang taong iyon at yayakapin siya. Ngunit walang dumating, tanging katahimikan lang na para bang pinaglalaroan siya. Pagbalik niya sa puno, doon niya napansin ang isang bagong liham na nakasuksok sa mga ugat, parang tahimik na naghihintay lamang sa kanya. Nanginginig ang kanyang kamay nang kunin ito, at nang basahin, muli na namang sumakit ang kanyang dibdib sa mga salitang tila pamilyar na pamilyar, ngunit ngayon ay mas matalim, mas may dalang takot at pangungulila, huwag mo akong sundan. Delikado, pero mahal na mahal pa rin kita. Napapikit si Elena, pinipigilan ang mga luhang pilit ko makawala. Hindi niya alam kung mas matutuwa ba siya o mas mababalisa. Dahil habang mas nakikilala niya ang sumulat ng mga liham, lalo rin niyang nararamdaman na may isang malaking bagay na pilit itinatago sa kanya, isang katotohanang baka hindi pa siya handang malaman. Hindi nagtagal, may mga dumating na hindi pamilyar na mukha sa baryo, mga lalaking malamlam ang mga mata ngunit matatalim ang mga tingin. Hindi sila katulad ng mga simpleng mamamayan ng lugar na sanay ngumiti at bumati. Ang mga estrangherong ito ay parang mga uwak na umiikot-ikot, naghahanap ng mamarapatin nilang gawing biktima. Madalas nakikita ni Elena ang mga ito na naglalakad-lakad, tahimik ngunit mapanuri ang mga mata, tila hinahanap ang isang bagay o isang tao. Hanggang isang araw, isang kapitbahay ang nagkwento sa kanya na may mga nagtanong daw tungkol kay Miguel, pati na rin kay Elena mismo. Parang biglang bumagsak ang langit sa kanyang balikat. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang panganib na iyon, ngunit daman niya na ang bawat kilos niya ay sinusundan, ang bawat sulyap niya ay may kahulugan. At sa mga sumunod na araw, muling naghintay si Elena ng mga liham sa ilalim ng lumang puno. Hindi siya binigo ng tadhana. Sa isa na namang liham, inamin ng nagsusulat ang katotohanang matagal ng kinikiskes sa kanyang isip ngunit hindi niya makumpirma, ako ito, Elena. Si Miguel, hindi talaga ako namatay. Nabagsakan ng matinding emosyon ang puso ni Elena, tuwa, galit, sakit, at higit sa lahat, isang uri ng pag-asa na halos ayaw niya nang damhin. Sa sumunod na mga salita ng liham, dahan-daang nahubad ang matagal ng lihim, pinlano kong gawing peke ang sarili kong kamatayan para mailigtas ka. Dahil may mga taong gustong gamitin ka laban sa akin, mga taong walang awa na sisira sa atin. Kaya minabuti kong maglaho, kahit pa masakit sa akin na iwan ka. Pinisil ni Elena ang sulat, ramdam ang panginginig ng kanyang mga daliri. Mahal siya ni Miguel, oo, walang duda. Ngunit bakit kailangan niyang magdusa ng mag-isa sa loob ng 3 taon, tinatanong ang langit kung bakit siya iniwan. Sa dulo ng liham, tila pinakamatindi ang hapdi at lamig na sumuot sa kanyang puso, ngayon, bumalik ang panganib. Kaya kahit hindi kita mahawakan, sinusundan pa rin kita mula sa malayo. Hindi ako mawawala hanggang alam kong ligtas ka.
Napaluha si Elena, hindi na niya napigil ang paghagulgol. Sapagkat sa bawat liham na natatanggap niya, mas lalo niyang nauunawaan kung gaano kalalim ang pag-ibig ni Miguel, ngunit kasabay noon, mas lalong lumalalim ang bangin ng panganib na nakaabang sa kanilang dalawa. Dumating ang gabing matagal ng kinatatakutan ni Elena, ngunit kailan may hindi niya inakalang darating ito ng ganoon kabilis. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang bahay, habang siya'y nakaupo at nakatitig sa mga lumang larawan nila ni Miguel, biglang bumukas ang pinto ng may matinding puwersa, para bang hinay pa ng hangin mula sa impyerno. Pumasok ang tatlong kalalakihang mabagsik ang mga mukha, may mga matang walang sinlambot, at may hawak na mga baril na agad na itinutok kay Elena. Napatayo siya, nanginginig ang buong katawan, habang pilit nilalakasan ang loob na huminga pa. Sa kanyang isip, naroon ang dasal na sanay kung ito na ang kanyang huling gabi, sana kahit paano, maalala siya ni Miguel. Ngunit bago pa man makalapit sa kanya ang isa sa mga lalaki, isang putok ang bumasag sa katahimikan, matalim, mabigat, at kasabay nito'y nagbagsakan ang mga larawan sa dingding. Sa sulok ng kanyang mata, may isang aninong mabilis na gumalaw, humabol sa mga intruder at pinatumba ang isa bago ito makabaril muli. Tumakbo ka, Elena, isang tinig na halos bumiyak sa kanyang puso. Sapagkat ang tinig na iyon ay hindi lang basta pamilyar, ito ang boses na gabi-gabi niyang inaasam marinig sa tabi ng kanyang kama. Si Miguel, hindi na niya napigilan ang sarili. Sa kabila ng kaguluhan at panganib, agad siyang tumakbo papunta rito at niyakap ng mahigpit, para bang babawiin niya ang lahat ng mga taon na sila'y pinaglayo. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Takbo, huwag kang bibitaw sa kamay ko, bulong ni Miguel, habang hinahatak siya palabas ng bahay at patungo sa kakahuyan. Doon nagsimula ang habulan, ang mga yabag nila'y bumabasag sa mga tuyong dahon at mga sanga, habang ang mga putok ng baril ay sumasayaw sa hangin, parang mga kidlat na walang ilaw. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Elena ang kamay ni Miguel na mahigpit na nakakapit sa kanya, hindi niya ito bibitawan kahit ano pa ang mangyari. Hanggang sa isa-isang bumagsak ang mga kalaban, tinamaan ng mga bala mula sa hindi nakikitang mga kakampi ni Miguel na nag-abang sa paligid. Hanggos pa rin sila sa takbo hanggang sa makalayo, hingal na hingal, magkadikit ang kanilang mga dibdib, habang marahang bumabalik ang katahimikan sa kakahuyan. Sa gabing iyon, sa gitna ng amoy ng usok ng baril at lupa, muling nagsalubong ang mga puso ni na Elena at Miguel. At bagamat alam nilang hindi pa tapos ang panganib, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, magkasama na silang haharap sa anumang darating. Sa liwanag ng buwan na parang tahimik na saksi sa lahat ng kanilang pinagdaanan, muling nagtagpo ang mga mata ni na Elena at Miguel. Tila doon pa lamang sila muling totoong nagkita, hindi sa mga liham, hindi sa mga alaala, kundi sa tunay na buhay na puno ng hapdi ngunit mas lalong puno ng pag-ibig. Hindi napigilan ni Elena ang kanyang mga luha. Bumuhos ito ng parang walang katapusan, humahalo sa pawis at alikabok na kumapit sa kanyang mukha mula sa kanilang pagtakas. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, mahigpit siyang niyakap ni Miguel, para bang kung bibitaw siya kahit isang saglit, mawawala na naman ito sa kanya. Marahang idinantay ni Miguel ang kanyang noo sa noo ni Elena, at sa tinig na basag ngunit puno ng pag-ibig, bulong niya, patawad kung pinaniwala kitang patay na ako. Wala akong ibang naisip kundi ang kaligtasan mo. Kung kinakailangan kong masaktan ka para mailayo ka sa panganib, gagawin ko iyon paulit-ulit, kahit ako ang pinakamasasaktan. Napahikbi si Elena, hinawakan ang mukha ni Miguel gamit ang mga kamay niyang nanginginig, at sa pagitan ng mga hikbi, mariing sinabi, mahal kita, Miguel. Kung magkasama tayo, kakayanin natin kahit sino pa sila. Hindi ko na kaya pang mabuhay sa isang mundo na wala ka. Kahit gaano pa ito kasakit, basta't ikaw ang kasama ko, hindi ako matatakot. At doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, tila unti-unting gaman ang bigat ng kanilang mga puso. Sapagkat sa wakas, kahit maraming sugat ang iniwan ng nakaraan, magkahawak na muli ang kanilang mga kamay, at sa pagpisil nila sa isa't isa, napatunayan nilang mas matibay ang kanilang pagmamahalan kaysa sa kahit anong panganib na nagtatangka itong sirain. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting nanambalik ang katahimikan sa buhay ni na Elena at Miguel. Lumipat sila sa isang maliit at payapang bayan, malayo sa mga aninong minsang nagbanta sa kanilang mga buhay. Doon nila muling itinayo ang kanilang mundo, isang mundong hindi na pinamumugar ng takot,
kundi ng mga pangarap na dati nilang tinupad lamang sa mga liham at bulong sa gabi. At sa kanilang bagong tahanan, may isang tanawin na araw-araw ay nagpapaalala sa kanila ng lahat ng pinagdaanan, ang lumang puno. Pinili nilang ilipat ito, kasama ang mga ugat at lupang dati nitong kinatatayuan, para maging matibay na paalala ng mga lihim, ng sakit, ng pagkawala, at higit sa lahat, ng pag-ibig na nagpanatili sa kanila sa isa't isa. Bawat umaga, magkahawak kamay silang umuupo sa ilalim ng punong iyon. Si Elena, dala pa rin ang mga liham. Ngunit hindi na ito iniiwan sa mga ugat na parang sinusugal kung makakarating pa ba sa kanyang minamahal. Ngayon, marahan na niyang inaabot ang bawat liham kay Miguel, binabasa ito ng malakas habang nakasandal sa kanyang balikat. At si Miguel, nakikinig lamang, mahigpit na nakahawak sa kamay ng babaeng kailan may hindi niya iniwan sa puso. Sa bawat salita, dama nila kung paanong kahit ilang ulit pa silang masugatan ng mundo, mananatili silang buo hanggat magkasama sila. At sa ilalim ng liwanag ng araw na dumadaloy sa mga dahon ng kanilang lumang puno, marahan na lamang bumubulong ang hangin, parang inuulit ang katotohanang pinatunayan ng kanilang kwento. Minsan, ang mga liham na para sa wala ay patungo pala sa isang pag-ibig na hindi kailanman nawala.